Hindi lahat ng misteryo ay nagsisimula sa kasinungalingan. Minsan, ang tila kahina-hinala ay nagtatago lamang ng isang sakripisyo na napakarangal na hindi napapansin ng nagmamadaling mata. Kaya't ang kwentong ito ay magpapanatili sa iyo mula sa simula hanggang sa katapusan dahil ito ay nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi pinapansin ng maraming tao. Ang halaga ng isang tahimik na pag-ibig, ang lakas ng isang hindi nakikitang babae, at ang pagbabagong nagsisimula kapag natutunan nating makita ang higit pa sa hitsura. Nasa Helena ang lahat ng mabibili ng pera, isang magazine cover house, isang nakakainggit na karera, at isang kaibig-ibig na anak. Ngunit wala siyang oras. At sakto nang mapansin niya ang pagmamahal ng yaya sa kanyang anak na may nagsimulang gumulo sa kanya. Bakit ang daming attachment? Bakit nagmamadali ng 5:00 ng hapon? Ano ang tinatago ni Nina, ang dedikadong yaya? Dahil sa pagdududa at sa sakit na hindi niya maipaliwanag, sinundan ni Helena si Nina pagkatapos ng trabaho. At kung ano ang natuklasan niya doon sa pampublikong ospital, sa tabi ng isang marupok na babae, hindi lamang nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa babaeng iyon. Ngunit binago nito ang sarili niyang buhay dahil ang ilang nakakaantig na kwento ay hindi gawa sa malalaking paikot-ikot, ngunit sa maliliit na kilos na nagbabago. At ang isang ito, hahawakan ka. Si Nina ay hindi isa sa mga taong gumawa ng kaguluhan. Siya ay dumating ng maaga, umalis sa oras, at sa araw ay tila ginalaw niya ang mundo sa pamamagitan ng maliliit na kilos. Ang kanyang simple at well-plansa na uniforme ay tumugma sa kanyang maingat ngunit puno ng presensya. May pasensya sa kanyang mga mata, may tunay na pangangalaga sa kanyang paghipo. Para kay Gabriel, hindi lang siya isang empleyado, siya ay komportable, isang ligtas na gawain, isang balikat na dapat iyakan. Habang si Helena ay nahahati sa pagitan ng mga pagpupulong at mga sosyal na kaganapan, si Nina ang palaging nasa abalang tahanan na iyon. Pinakain niya ng mahinahon ng bata, sinuklay ang kanyang buhok na may pagmamahal at gumawa ng mga kwento sa oras ng paliligo na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ito ay isang tahimik na pag-ibig, ang uri na walang hinihinging kapalit. Isang di nakikita, ngunit matatag na pagkakatali, tulad ng mga ugat ng isang puno na walang nakikitang tumutubo. Mapapansin lamang kapag nagbibigay na ito ng lilim. Si Helena, na napapaligiran pa ng ginhawa at katayuan, ay may kakaibang naramdaman nang makitang tumakbo ang anak sa kandungan ng yaya. Ito ba ay pasasalamat? Nagsiselos ba? O ang kamalayan lamang ng isang kawalan ng pagiging ina na nagsisimula ng mabigat sa kanya? Ano man iyon, alam niya ang isang bagay, si Nina ay higit pa sa tila. At marahil sa likod ng kalmadong ngiti na iyon, may isang kwento na hindi pa dapat ikuwento. Araw-araw, 5:00 ng hapon, matalas, tatapusin ni Nina ang kanyang shift na may magalang na ngiti at mawawala. Tatanggihan niya ang mga sakay ng kanyang amo ng, "Salamat, ngunit mas gusto kong magbisikleta." Palaging pareho ang sagot, palaging parehong malambot na tono. Sasakay siya sa kanyang bisikleta na may basket sa harap, inaayos ang kanyang backpack sa kanyang likod at nagmamadaling magpepedal. Para siyang tumatakas, pero ano? Nagsimulang makapansin si Helena, habang ang ibang mga empleyado ay bukas tungkol sa kanilang mga libangan o pamilya, si Nina ay isang kalmadong pader. Hindi niya sinabi kung saan siya nanggaling o kung saan siya pupunta. Siya ay mabait, oo, ngunit may isang bagay na masyadong nakalaan sa kanya. Ang milyonaryo na sanay sa transparency sa mga kontrata at negosasyon ay hindi alam kung paano haharapin ang katahimikang iyon. At habang pinagmamasdan ko, mas naramdaman ko ang paglaki ng kati sa likod ng tenga ko. Sa paglipas ng panahon, ang sitwasyon ay napunta mula sa kuryosidad hanggang sa hindi komportable. Ang dedikadong yaya na iyon
na tila pinasadya para sa pamilya ay may dalang misteryo. At sa puso ni Helena, ang discomfort ay hindi lamang dahil sa pagdududa, kundi dahil din sa pakiramdam na nawawala na siya ng pwesto bilang ina sa isang taong halos hindi niya kilala. At iyon ay kapag ang pagnanais na malaman ay naging isang pangangailangan. Gaano man siya makatwiran, hindi na mapapansin ni Helena ang kanyang discomfort. Ang relasyon ni Gabriel at Nina ay natural, puno ng pagmamahal na masakit. Parang inookupahan ni Yaya nang hindi humihingi ng pahintulot ang isang puwang na dati ay kanya. At gaano man niya sinubukang bigyang katwiran ito sa argumento ng trabaho, may sumigaw sa loob niya, nawawala ang iyong anak. Sa isang random na gabi, isa sa mga gabing yon kung kailan ang katahimikan sa bahay ay mas malakas kaysa sa anumang musika, na ginawa ni Helena ang desisyon. Susundan ko siya. Hindi niya sinabi kahit kanino, hindi niya sinabi sa mga kaibigan niya. Sumakay lang siya sa kotse, kinabukasan at naghintay sa kabilang kalye. Mula sa malayo, pinapanood ang lumang bisikleta na lumiko sa kanto gaya ng lagi nitong ginagawa. Sa unang pagkakataon, sasalakayin na niya ang mundo ni Nina at baka matuklasan niya kung ano ang hindi niya handang makita. Habang mabagal ang pagmamaneho niya sa likod ni Yaya, nadudurog ang puso niya. Paano kung tama siya? Paano kung may madilim sa likod ng imaheng iyon ng isang perpektong babae? Ngunit mayroon ding isa pang posibilidad at ang isang ito ay nakakatakot. Paano kung mayroon lamang isang kilos ng pasasalamat na nakatago sa likod ng misteryong iyon? Isang tahimik na sakripisyo na siya mismo ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin. Simple lang ang kalye, sira ang gusali at ang harapan ng pampublikong ospital ay nagpakita ng isang eksenang malayo sa marangyang mundo ni Helena. Pinarada niya ang sasakyan na pawisan ng mga kamay at ang bilis ng tibok ng puso. Nang makita niyang naglalakad si Nina sa harap ng pintuan, mag-isa, nang hindi tumitingin sa magkabilang gilid, alam niyang may matutuklasan siyang isang bagay na magpapabago sa lahat. At hindi ito nakakagulat. Mula sa malamig, fluorescent na pasilyo, maingat na sumilip si Helena sa isang kalahating bukas na pinto. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, ang tapat na Yaya na laging napakatahimik ay lumuhod sa tabi ng isang matandang babae. Si Dalva, ang kanyang ina, ay may maputlang mukha at manipis na buhok. Hinipan ni Nina ang sopas bago ito inalok ng masinsinan, pinunasan ng basang tela ang labi ng kanyang ina at humiga ng mahina. Ito ay wagas na pag-aalaga sa kanyang ina. Isang tahimik ngunit dambuhalang pag-ibig. Nakaramdam si Helena ng bukol sa kanyang lalamunan. Ang di nakikitang babaeng iyon na masigasig na nag-aalaga sa kanyang anak araw-araw ay ginugol ang kanyang mga gabi sa pag-aalaga sa kanyang sariling ina nang walang hinihiling na anuman, nang hindi nagrereklamo. Ang nakita niya doon ay hindi isang maruming lihim o isang kasinungalingan, ngunit isang eksena ng tahimik na sakripisyo, ng lakas ng babae, ng isang pag-ibig na nagbabago kahit pagod. At sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Helena ang pagiging maliit sa harap ng kadakilaan ni Nina. Habang pauwi, tahimik na nagmamaneho si Helena. Nakapatay ang radyo, tumatakbo ang kanyang mga iniisip. Hindi maalis sa kanyang isipan ang eksenang iyon sa ospital. Si Nina, pagod ngunit determinado, inialay ang kanyang oras. At ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Samantala, siya na kayang magbayad ng mga yaya, nurse, therapist at chef ay halos hindi alam kung ano ang gawain ng kanyang sariling anak. Kinaumagahan, may nagbago. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagising si Helena bago ang kanyang alarm clock. Nagtimpla siya ng simpleng kape, inilatag ang mga damit ni Gabriel, at sa halip na magmadali sa kanyang cellphone, umupo siya sa mesa.
Nang lumitaw ang kanyang anak, namumugto pa ang mga mata mula sa pagkakatulog, sinalubong niya ito ng halik sa noo at isang plato ng pancake na hugis bituin. Napangiti siya ng may pagtataka. Ito ay isang bago, hindi inaasahang kilos, pero sincere. Ang kawalan ng pagiging ina ay nagsimulang magbigay daan sa isang bagay na mas malapit, mas kasalukuyan. Ito ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Sinimulan ni Helena na sunduin si Gabriel mula sa paaralan. Paminsan-minsan, binabasa siya ng isang kwento bago matulog at tinanong siya tungkol sa kanyang araw nang hindi nagmamadali. Ang muling pagsasama-sama ng kanyang anak ay hindi dumating sa mga talumpati o pangako. Ito ay dumating ng may katahimikan, may presensya na may tunay na pagnanais na maging isang ina at hindi lamang isang tagapagbigay. Alam ni Helena na hindi kailanman hihingi ng tulong si Nina. Ang dedikadong yaya na iyon ay ang uri ng tao na hinarap ang lahat ng may dignidad at katahimikan. Kaya, sa halip na ihayag ang kanyang nakita sa pampublikong ospital, pinili niya ang ibang landas, ang banayad na mga kilos. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-iwan ng dagdag na plato sa hapagkainan. Isang araw, gumawa siya ng cake at aksidenteng naiwan ng isang slice na nakaimpake para pumunta. Isang hapon, nang makita niyang may baluktot na gulong ang lumang bisikleta ni Nina, tinawagan ni Helena ang doorman at pinaayos ito, ngunit hindi sinasabi kung sino ang nagpadala nito. Ito ang paraan niya ng pagsasabi ng salamat, ng pagkilala sa tahimik na sakripisyong iyon na nagpapanatili ng dalawang buhay. Ang isang kilos ng pasasalamat ay hindi kailangang maging dakila. Minsan, ang kailangan lang ay isang tingin, isang paghinto, isang hindi inaasahang kabaitan na nagsasabing, nakikita kita. Natagpuan ito ni Nina na kakaiba, ngunit hindi ito kinwestiyon. She accepted the small improvements with a shy smile, parang isang taong hindi sanay na inaalagaan. At si Helena, sa unang pagkakataon, ay nakadama ng kasiyahan sa pagbibigay ng hindi umaasa ng anumang kapalit. Parang ang pag-aalaga na yon sa hindi nakikitang babae ay unti-unting nilulunasan ang sarili niyang lamig. Ang empatiya at pagkabukas palad na dati ay tila malayo, ngayon ay gumagabay sa kanyang pang-araw-araw na pagkilos. Dati, ang schedule ni Helena ay hindi mapag-usapan. Mga tawag, pananghalian sa negosyo, mga kaganapan sa kawanggawa na parang mga status parade. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagpaikot ng susi. Ngayon, tumingin siya kay Gabriel na parang sinusubukang bumawi sa nawalang oras. Ang mga baluktot na guhit sa refrigerator ay nagsimulang maging mas mahalaga kaysa sa mga kontrata sa leather briefcase. Naging prioridad ang presensya. Tuwing Sabado ng umaga, sa halip na mag-gym, dinadala niya ang kanyang anak sa palaruan sa plaza ng kapitbahayan. Natuklasan niya ang kasiyahang kumain ng ice cream na may cone, tumakbo sa damuhan at makarinig ng kusang pagtawa nang hindi na kailangang tingnan ang kanyang cellphone. Ang mga ito ay simpleng sandali, ngunit nagdala sila ng tunay na panloob na kayamanan, ang uri na hindi maiaalok ng walang pondo sa pamumuhunan. Sa katahimikan ng balkonahe, naisip ni Helena, ilang taon na ba ang ginugol niya sa paghahanap ng lahat ng mabibili ng pera at nawawala ang kung ano ang talagang mahalaga. Ang pagiging ina na dating outsourced ay nabuhay ng totoo. Ang pagbabago sa kanyang buhay ay hindi dumating sa isang iskandalo, ngunit may maliliit na pagsasaayos. At ito, kakaiba, ay nagpadama sa kanya na mas mayaman kaysa dati. Alam ni Helena na hindi sapat ang mga salita. Isa si Nina sa mga hindi tatanggap ng kawanggawa sa pilitang tulong o papuri sa publiko. Kaya't nagpasya siyang kumilos sa parehong tono ng pagmamahal na inaalok ng yaya, ng maingat. Tinawag niya ang kanyang abogado at inilarawan ang perpektong maliit na bahay, maliit, maaliwalas, may bakuran at malapit sa ospital.
Nirehistro niya ang lahat sa pangalan ni Dalva nang walang nakikitang lagda, nang walang seremonya. Nang iabot niya ang sobrang may mga susi, gumawa siya ng dahilan. Isang donasyon mula sa kumpanya para sa mga espesyal na kaso. Sabi niya na may pigil ng ngiti. Hindi nakaimik si Nina. Puno ng luha ang mga mata, nabulunan ng boses. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit matatag si Helena. Ito ang pinakamaliit na magagawa mo kumpara sa lahat ng iyong ginagawa. Ang isang kilos na tulad nito ay hindi nangangailangan ng spotlight. Ito ay isang walang salita na pagkilala. Ang maliit na bahay ay naging higit pa sa isang tahanan. Ito ay isang simbolo ng dignidad, katarungan at pangangalaga para sa isang ina na ginawa ng puso. Sa labas, nandoon pa rin ang lumang bisikleta bilang paalala sa tinatahak na landas. Ngunit ngayon ay may mga bulaklak sa bintana, ang amoy ng cake na nagmumula sa kusina at higit sa lahat ang katiyakan na ang tahimik na pag-ibig kapag nakilala ay may kapangyarihang baguhin ang mga tadhana. Ang makitang inaalagaan ni Nina, ang kanyang ina, nang may kababaang loob at dignidad ay nagising sa kaibuturan ni Helena. Napagtanto niya na habang ang kanyang mundo ay umiikot sa kita at katayuan, mayroong libo-libong kababaihan tulad ni Nina na sumusuporta sa mga pamilya ng may pagmamahal at hindi pinapansin ng lipunan. Iyon ay kapag ang ideya ay ipinanganak upang lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang individual na regalo. Isang nakasisiglang proyektong panlipunan. Sa pulong kasama ang mga kasosyo, hindi nagdala si Helena ng mga graph o mga hula sa paglago. Nagdala siya ng kwento. Nagsalita siya tungkol sa hindi nakikitang mga kababaihan, ng mga tahimik na sakripisyo, ng mga pang-araw-araw na bayani na hindi nagsusuot ng kapa, ngunit mga apron. Iniharap niya ang Nina Project bilang isang paraan upang bigyang kapangyarihan, suportahan at pahalagahan ang mga tagapag-alaga na naninirahan sa mga gilid ngunit nagpapanatili ng mga tahanan na may tunay na pagmamahal. At doon, sa malamig na silid ng pagpapasya na iyon, namumulaklak ang empatiya, na aprubahan ang proyekto. Ang mga libreng psychological consultation, pagsasanay, legal na tulong at isang emergency support fund ay kasama. Hindi ito charity, ito ay pagkilala. Alam ni Helena na hindi niya mababago ang buong mundo, ngunit maaari siyang magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang bahagi at sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa proyekto sa simpleng pangalan na iyon. Na-immortal niya ang isang kilos ng pasasalamat na may potensyal na magbago ng mga buhay. Lumipas ang oras sa kadalian ng mga taong nabubuhay para sa kung ano ang talagang mahalaga. Si Dalva, kahit marupok, ay nagawa niyang gugulin ang kanyang mga huling araw sa bahay sa isang maliwanag na silid na may amoy ng lavender at tunog ng klasikal na musika na nagmumula sa portable radio ni Nina. Nang siya ay umalis, ito ay kasama ng kanyang anak na babae na nakahawak sa kanyang kamay. Walang makina, walang nagmamadali, walang kalungkutan. Ito ay isang pamamaalam na puno ng pagmamahal na, sa kabalintunaan, ay tila isang muling pagsasama na may kapayapaan. Ang wake ay simple, ngunit puno ng mga tao na naantig ng hindi nakikitang babaeng iyon na nagbigay ng napakaraming walang patok. At nandyan sina Helena at Gabriel, hindi bilang mga amo, kundi bilang bahagi ng pamilya. Nagdala si Gabriel ng mga dilaw na bulaklak at sinabi tahimik, siya ay naging isang bituin, hindi ba nanay? Sumagot si Helena na may emosyonal na ngiti. Isa sa pinakamaliwanag, mahal ko. Ito ay isang simpleng sandali, ngunit puno ng personal na pagbabago. Back to her routine, hindi na bumalik si Helena sa dati. Nagpatuloy ang kanyang mga pangako, ngunit may ibang timbang. Sinimulan niyang bigyang pansin ang mga detalye.
upang pahalagahan ang lakas ng babae sa paligid niya at kilalanin na sa pagtatapos ng araw, ang tunay na kayamanan ay wala sa mga numero sa isang bank account, ngunit sa mga kwento na nakaantig sa atin at sa pag-ibig na nagbabago sa atin kahit sa katahimikan. Ang mga nakakaantig na kwento ay hindi nangangailangan ng malalaking twist para magkaroon ng impresyon sa amin. Minsan ang ginagawa lang nila ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na nakalimutan natin, na ang tunay na pangangalaga ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong. Na ang pinakamalalim na pag-ibig ay bihirang humingi ng palakpakan, at iyon ay ang maliliit na kilos. Ang mga ginawa kapag walang nakatingin na tumutukoy kung sino talaga tayo. Hindi naman humingi ng kahit ano si Nina. Hindi siya kailanman humingi ng pagkilala. Ngunit tiyak na ang kanyang mapagpakumbabang saloobin, ang kanyang tahimik na sakripisyo at ang kanyang pang-araw-araw na dedikasyon ang nakaantig sa puso ng isang milyonaryo na sanay na sa ingay ng mundo. Itinuro ng dedikadong yaya nang hindi nalalaman na ang tahimik na pag-ibig ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang baguhin ang isang buhay o marami. At ikaw, ilang ninas na ba ang dumaan sa iyong buhay nang hindi nakikita? Ilang beses nang hindi napapansin ang kinang ng isang bayani sa araw-araw habang ikaw ay ginulo ng pagmamadali, layunin o alalahanin? Marahil ngayon ay ang perpektong oras upang mag-pause, huminga ng malalim at magsimulang makakita na may higit na empatya, higit na katotohanan at higit na presensya. Ang kwentong ito ay isang makapangyarihang paalala. Ang pag-ibig ay hindi laging nagpapakita ng sarili sa magagandang salita o mamahaling regalo. Minsan ito ay sa katahimikan, sa nakagawian, sa araw-araw na dedikasyon na walang nakikita, ngunit iyon ang nagbabago sa lahat. At marahil ang pinakakailangan mo ngayon ay hindi bago, ngunit isang bagong pananaw sa kung ano na ang nasa paligid mo. Isipin ito, sino ang mga taong sumusuporta sa iyo sa likod ng mga eksena? Sino ang nag-aalaga sa iyo nang hindi naniningil, nang hindi humihingi ng pagkilala? Naranasan mo na bang magpasalamat sa kanila? Nakita mo na ba ang kadakilaan ng mga simpleng kilos na ito? Kung naantig ka sa kwentong ito tulad ng video na ito, ibahagi sa isang taong espesyal at mag-subscribe sa channel. Dito, ang bawat kwento ay ginawa upang magpainit ng puso at ipaalala sa atin na ito ay nararapat pa ring maniwala sa mabuti. At sabihin sa akin dito sa mga komento, may kilala ka bang katulad ni Nina? O naranasan mo na bang gumawa ng katahimikan?